Kasalukuyan kaming lula ng sasakyan ni Ma'am Missy patungo sa lungsod upang gawin ang trabaho sa kanya. Gusto ko man bawiin ang pagpayag ko at ibalik ang check ang bigay niya, pero alam kong malabong mangyari pa yon. Pwede ko din ikasira iyon lalo na sa aking trabaho. Dahil napag-alaman kong magkaibigan ang may-ari ng mall at si Ma'am Missy. Tiyak na mapapaalis ako sa aking trabaho na wala sa oras at mahihirapan ako maghanap ng ibang trabaho. Hi! Nagtataka ako bakit kaya hindi dumating ang attorney kaninang umaga upang sana ay ibigay dito ang bayad namin sa lupa. Pero pagdating ng hapon, wala pa din ito na aking pinagtaka. Bago ko umalis na aming bahay, inabot ko kay Itay ang tseke upang sana ay ibigay kay attorney ang tseke. Pero tiningnan lamang nito, napakundot din ang kanyang noo at nagtanong kung saan ko kinuha ang perang iyon. Hindi agad ako nakasagot. Pero bumukas ang pinto at pumasok ang aking kaibigan ni si Tyrone. Siya ito nakaisip na idadahilan. Sa una, hindi naniwala si Itay pero magaling mag-isip na idadahilan ng aking kaibigan. Kaya doon lamang ito naniwala. Pero hindi nito tinanggap ang tseke naglalaman ng kalahating milyon at sinabing nagkausap na daw sila ng attorney kaya hindi na kailangan pa ang tseke ang binibigay ko sa kanya. At sinabing kailangan na namin ibalik ang hiniram ng perang yon. Pero paano namin ibabalik kung ang perang yon ang dahilan ng pagkawala ng dignidad ko? Ipinagpaalam din ako ng aking kaibigan na pupunta ako sa bahay nila sa syudad at mag-overnight doon. Dahil may gaganaping birthday party doon. Pero ang hindi alam ni Itay ay nasa ibang bahay ako patungo. Ayaw pa nga ako payagan kanina nagpaalam ako sa kanya. Pero nakiusap ang aking kaibigan sa aking ama. At sinabing bukas na bukas din ng umaga kami babalik. Doon lamang sumang-ayon si Itay pero ang dibdib ko sobrang guilty dahil sa pagsisinungaling namin sa kanya. Ngunit ngayon ko lang gagawin ito. Pagkatapos ng gabing ito, babalik na ako sa normal kong buhay kahit alam ko madudumihan na ang aking pagkatao at mawawala na ang iningatan na matagal ng panahon. Huminga ako ng malalim saka tumingin sa bintana ng sasakyan. Sabihin mo lang kung ayaw mong ituloy. Gagawa ko ng paraan upang hindi tayo tumuli sa ating pupuntahan. Seryosong wika ng aking kaibigan. Palungkot akong tumingin dito at umiling. Dahil kapag ginawa namin yon, siguradong mawawalan kami ng trabaho. Baka pati pamilya namin ay madamay sa kalokohan naming ito. Hindi, tutuloy tayo. May klikong sagot. Pero ang totoo, gusto ko nang bumalik at manahimik na lang sa isang sulok. Nadinig ko ang pagbuntong hininga nito at hindi na muling nagsalita. Muli kong binalik ang tingin sa labas ng bintana. Hindi nagtagal, ay nakarating na kami sa isang exclusive hotel. Agad na bumaba ang driver ng sasakyan at pinagbuksan din kami ng pinto. Halos matulala ako sa taas ng building. Siguro madaming nakatira dito at puro mga mayayaman lang ang pwedeng tumira sa ganitong kamahal na hotel. Sino kaya ang may-ari ng hotel na to? Ma'am, pumasok na po kayo. May naghihintay na sa inyo magdala sa magiging silid ninyo. Wika sa amin ng driver at saka dinala ang mga gamit namin sa loob ng lobby ng hotel. Good afternoon po, ma'am sir. Tara na po upang dalhin ko na kayo sa magiging silid ninyo. Upang doon na lang ninyo hintayin si Ma'am Missy. Wika sa amin ng isang babae. Siguro staff ito ng hotel. Sumunod kami ng kaibigan ko sa babaeng staff. Pumasok kami sa elevator. Sumara ito at nakita kong pinindot nito ang top floor. Pangalawang beses ko na itong sumakay ng elevator. Kaya alam ko ang ibig sabihin ng top floor. Iyon lang naman ang huling palapag ng hotel. Muling bumukas ang pinto ng elevator at nauna nang lumabas ang kasama naming babae habang nakasunod kami ng kaibigan ko. Nakita ko may tinapat na card sa pinto at bumukas na yon. Sobrang nakakamangha. High-tech ang pinto. Sabi po ni Ma'am Missy, may pupunta dito mamaya upang ayusan ka. Siguro po mga ilang minuto lang nandito na siya. Wika sa akin ng babae kaya tumango ako dito. Pansin kong kanina patahimik ang kasama ko simula na makalabas kami ng sasakyan. Sigurado ka na ba sa gagawin mo ito, Leia? Hindi ka pinabibigla lang sa desisyon mong ito? Tanong sa akin ng kaibigan ko. Tumingin ako dito at nakita ko sa kanyang mata ang lungkot. Kahit gustuhin ko mang umatras pero hindi na pwede. Panindigan ko na lamang ito. Sagot ko. Naupo muna ako sa malambot na upuan habang hinihintay namin ang sinasabi ng babaeng staff na mag-aayos sa akin. Bakit kailangan pang ayusin ako? Pero kailangan pa ba talaga? Napapaisip ako kung sino kaya ang lalaking ikakasal na yon. Bakit kaya kailangan pa ni Ma'am Missy na regaluhan ito? Tahimik kaming pareho ng kaibigan ko habang pareho kami naghihintay ng taong darating. Ilang sandali lang nang bumukas ang pinto, tumambad sa amin si Ma'am Missy at nasa likod nito ang kanyang fiancé.
Nakaramdam ako ng hiya lalo na makita kong ngumisi ang fiancé ni Ma'am Missy habang nakatingin sa akin. Take a rest first. May 2 oras pa kayo. Mamaya, darating ang mag-aayos sa'yo at dadalhin ang susuotin mo. Wika ni Ma'am Missy sa akin kaya tumango na lang ako bilang sagot. Talagang tuloy na to at wala nang atrasan pa. Muling lumabas si Ma'am Missy at ang fiancé nito. Kaya kaming 2 ulit ng kaibigan ko ang naiwan. Lumingon ako sa kasama ko pero tahimik pa din ito at nakatingin lang sa glass window ng silid. Para siya itong makikipag one night stand. May problema ba? Tanong ko nang hindi makatiis. Lumingin ito sa akin at napakaseryoso ang tabas na muka. Pero agad din binawi ang tingin sa akin. Oo, malaki ang problema ko. Aniya. Kumunot ang noo ko sa sinabi nito. Anong problema mo? Sabihin mo nga sa akin. Ani ko tumayo pa ako upang lapitan nito. Naupo din ako sa tabi nito. Humarap ito sa akin. Nakita ko sa kanyang mata ang lungkot at pakiusap. Huwag na lang. Kailangan mo na magpahinga para mamaya. Aniya sa akin kaya hindi na muli ako nagsalita pa. Huminga ako ng malalim. Pinikit ko ang aking mga mata pero ayaw akong dalawin ng antok. Dumaan ang 2 oras at ito pa rin nakaupo sa sofa habang katabi ko ang aking kaibigan. Ang sarap sanang matulog dahil sobrang lambot pero kapag naiisip ko ang mangyayari mamaya ay hindi ko magawang umidlip kahit saglit. Lumingin ako sa katabi ko at nakita ko nakapikit ang mga mata nito. Siguro napagod sa naging biyahe namin kaya hahayaan ko muna itong magpahinga. Nang may kumatok sa pinto ng silid kung saan kami, siguradong ito na yung sinasabi ni Ma'am Missy na mag-aayos sa akin. Huminga muna ako ng malalim bago ako tumayo upang buksan ang pinto. Good evening, ma'am. Ako po ang pinadala ni Ma'am Missy para mag-ayos sa'yo. Bungad na wika sa akin ng babae na pagbuksan ko. Ngumiti ako dito saka pinapasok ito sa loob. Pinagpalit lamang niya ako ng damit na kanyang dala. Pero ang suot ko ngayon ay parang mang-aakit ng lalaki. Parang gano'n na din yon dahil makikipag one night stand ako sa lalaking ikakasal na. Pinasadahan ko ng tingin ang aking sarili sa salamin habang suot ko ang damit. Sobrang ganda pero kulang nga lang sa tela. Lumitaw din ang kalahati ng aking boobs at hanggang hita ko din ang haba nito. Kaya kitang kita ang mapuputi kong legs. Pagkatapos ay inayusan na din ako nito. Light makeup ang inilagay niya sa aking muka dahil na din sa aking hiling nito. Ang ganda mo naman ma'am, sobra. Napakasimple lang na nilagay kong makeup pero ang ganda ng kinalabasan. Wika nito na matapos akong ayusan. Ngumiti ako dito sa papuri sa akin habang nakatingin ako sa salamin na nasa aking harapan. Ang swerte mo naman ma'am, ikaw ang napili na Ma'am Missy sa gabing ito. Aniya sa akin na ikinakunot ng noo ko. Bakit mo naman nasabi? Curious kong tanong dito. Nakita kong ngumiti ito mula sa salamin na nasa aking harapan. Huwag niyo na lang pong pansinin ang sinabi ko. Aniya sa akin. Inabot nito sa akin ang susuotin kong 2 inches na sandal hanggang sa magpaalam na ito at lumabas na. Pagkatapos kong isuot ang sandal, ay tinignan kong maigi sa salamin ng aking muka. At hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Sobrang ganda ko pala kapag naayusan. Iba talaga kapag may pera. Napatigil ako sa aking pag-iisip na madinig ko nag-iingay ang cellphone na bigay ni Ma'am Missy. Tumayo ako upang tingnan ko kung sino ang tumatawag. Nakita ko sa screen na si Ma'am Missy ang tumatawag. Lumingin ako sa kasama ko sa silid at nakita ko nakapikit pa din ito. Huminga muna ako ng malalim. Pagkatapos ay sinagot ko ang tawag. Get ready. May pupunta dyan upang magdala sa'yo sa silid. Alam mo na ang gagawin mo. Wika ni Ma'am Missy pagkatapos ay nawala na ito sa kabilang linya. Saktong pagbaba ko ng cellphone ang siyang pagkatok sa labas ng pinto. Muli kong pinasadahan ang aking sarili sa salamin. Ganito ang kapalaran mo, Leia. Wala nang atrasan nito dahil nandito ka na at wala ka nang kawala. Kausap ko sa aking sarili. Huminga muna ako na malalim pagkatapos ay tumayo na ako upang lumabas ng silid. Sumunod ako sa babaeng inutusan ni Ma'am Missy na magdala sa akin sa silid kung saan magaganap ang pagiging regalo ko sa lalaking ikakasal. Pero sobrang kabog ng aking dibdib habang papalapit kami sa silid na pagdadalhan nito sa akin. Parang gusto kong tumakbo palayo at magtago. Pero huli na ang lahat. Kinakabahan ka ba, ma'am? Tanong ng kasama kong babae. Tumango ako dito pero sa harapan ako nakatingin. May alam akong paraan upang mabawasan ang kaba mo, ma'am. Dugtong nito. Tumingin ako dito at may inilabas itong maliit na botelya at inabot sa akin. Ano to? Tanong ko sa babae. Alak po yan, ma'am.
para kahit papaano mabawasan ang kaba mo sa dibdib at magawa mo po ang iyong trabaho ng maayos. Anito sa akin na tumigil ito sa paglalakad. May inilabas itong card at tinapat sa pinto. Inumin mo na yan, ma'am. Sinisiguro kong mababawasan ang kaba mo kapag mas higit pa. Aniya. Sige po ma'am, aalis na po ako. Paalam nito. Nasundan ko na lang ng tingin ng likod ng babae hanggang sa mawala ito sa aking paningin. Pumasok ako sa loob ng silid na may kadiliman. Dahil lampshade lang ang nagbibigay liwanag sa buong silid. May kama sa gitna at malaki ito. Kasya ang 2 tao. Lumapit ako doon upang maupo. Tiningnan ko ang botelya na bigay ng babae, pagkatapos ay binuksan ko ito at inamoy. Naamoy ko ang alak nga ito. Nag-alinlangan pa akong inumin ito dahil kahit minsan ay hindi pa nasasayawan ang aking lalamunan ng kahit anong klase ng alak. Pero kung ito ang makakatulong upang mabawasan ang aking kaba sa aking dibdib, ay bakit hindi? Alejandro, VOBs. Nulan ako ng aking sasakyan papunta sa hinahandang party sa akin ni Macy. Hindi sana ako papayag dahil may mga maaga kaming lakad ng aking fiancé bukas para sa aming kasal sa susunod na araw. Pero kailangan kong pagbigyan ang hiling ng aking kaibigan na kahit ngayong gabi lang. Naisip ko din na totoo ang sinabi ni Macy na hindi ko na magagawa pa ang gusto kong gawin kapag kasal na kami ng pinsan nito. Kaya ngayong gabi, susulitin ko na at pagbigyan ang hiling nito na party. Marahas ako na pabuntong hininga. Nang makarating ako sa tapat ng hotel ay agad akong lumabas ng aking sasakyan at hinagi sa guard ang susi ng aking sasakyan upang ito mag-ayos sa pagkagarahe nito. Pumasok ako sa lobby at binati ako ng mga babaeng staff ng hotel pero dumiretso lamang akong pumasok sa elevator. Pagdating ng tapat ng silid, agad kong binuksan ang pinto at tumambad sa akin ang ingay ng 2 at medyo madilim na mabuti na lang ay tinupad nito ang sinabing wala kaming ibang kasama kundi kami lang. Ayaw ko kasing malaman ng fiancé ko ang magaganap ngayong gabi. Finally, you are here. Munti ko nang maisip na hindi ka sisipot ngayong gabi. Nakasimangot na wika sa akin ni Macy at tumayo ito upang lapitan ako para sana yakapin ako, tulad ng kanyang nakasanayan. Ngunit mabilis na hinawang ng kanyang fiancé at ito ang nayakap nito. Love is stop. Ako na lang yakapin mo. Nagtatampong wika ng fiancé nito. He's right, Macy. Siya ang yakapin mo dahil siya ang fiancé mo, I said. Nakita kong nagharutan ng 2 pero tinuon ko ang aking pansin sa mga nakahandang alak sa aking harapan. Naagaw pansin sa akin ng isang bote ng alak at mukhang bagong labas lamang ito. Ngayon ko lang kasi nakita. Do you like it? Macy asked me. I nodded. Binuksan ko ito at inamoy. Amoy pa lang nito ay alam kong masarap na. Nakakailang shot pa lang ako ng iniinom kong alak. Halos kalahati pa lang naubos ko pero nakaramdam na ako ng pagkalasing. Pati ang katawan ko ay nagsisimulang mag-init ang hindi ko maintindihan. Para akong sinisileba ng init kahit ang aking pagkalalaki tumitigas na. Hindi ko alam kung epekto ba ito ng alak na aking ininom. Alam kong sanay akong uminom ng alak kahit hard pa ito. Pero ang kasalukuyan kong ininom ay ibang iba. Kumuha ko ng ice cube sa bowl at saka dinampian ang aking muka. Pero walang nangyari. Fuck. Hindi ko na kaya. Kailangan ko nang mailabas ito. Marahas kong tinanggal ang isang pagkabutonless ng suot kong polo. Parang hindi ako makahinga. Are you okay, Alejandro? Macy asked me. Yeah, I'm okay. I answered. Tumingin ako sa kanilang 2 at nakita kong nadodoble na ang aking paningin. Sinubukan kong tumayo pero ramdam ko ang pagkahilo. Napahawak din ako sa aking kinauupuan dahil muntik na akong matumba. Do you need help, bro? Pero kumaway lang ako sa mga ito. Humakbang ako upang lumabas sa silid na ito pero nagsalita si Macy at may inabot itong card. Take this card. Para makapasok ka na sa magiging silid mo. Dito lang sa susunod na room. Macy told me. I took the card and left the room. Kahit nadodoble na ang aking paningin, pinilit kong makarating sa aking silid. Pagbukas ko ng pinto, may babae nakaupo sa kama habang nakatitig ito sa akin. Hindi ko maaninag ang mukha nito. Pilit ko din iminulat ng maayos ang aking mata, pero walang nangyari. Leia, VOBs. Totoo ang sinabi sa akin ng babae kanina. Nababawasan ang kaba kong nararamdaman kapag uminom ako ng alak na binigay nito. Pero may iba pa akong nararamdaman bukod doon na uminom ako nito. Naramdaman ko ang init ng aking katawan na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. Wala naman akong ibang ininom o kinain upang makaramdam ako ng ganito. Pwera lang sa alak na bigay sa akin ng babae.
Balak ko maligo sana upang mabawasan ang init ng aking nararamdaman, pero may nagbukas ng pinto. Napaayos ako na upo na madinig kong tuluyang bumukas ang pinto ng silid kung saan ako naroon. Hanggang sa pumasok ang isang lalaki. Hindi ko pa nakikita ang mukha ng lalaki dahil medyo madilim ang buong silid. Ito na siguro ang lalaking paglalaanan ko ng aking sarili ngayong gabi. Paano kaya kung pangit ito at medyo matanda na? Kaya ko kayang ipagkaloob sa kanyang aking sarili? Bakit kasi hindi ko man lang naitanong kay Ma'am Missy kung sino at anong itsura ng lalaki? Basta agad ko na lang itong tinanggap ang trabahong to. Kainis naman. Napansin kong iba itong maglakad habang lumalapit sa aking kinaroroonan. Hindi kaya lasing ito? Pero biglang kumabog ang aking dibdib na masilayan ko ang mukha ng lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung lalaking nakabangga ko nung nakaraang araw. Teka, bakit siya? Habang papalapit ito ay doon ko napagmasdan ng maigi ang napakagwapo niyang mukha. Gish! May taglay itong kakisigan at kaakit-akit na mukha. Pero napansin kong iba ang direksyon ng pupuntahan nito. Patungo ito sa isang pinto. Siguro ay sa banyo ito pupunta. Nakita ko muntik pa itong matumba dahil nasagay nito ang paanan ng kama. Kaya walang dala-dalawang isip na nilapitan ko ito at tinawakan sa kanyang bewang upang maalalayan itong makapasok sa loob ng banyo. Pero nagsisi ako sa ginawang paglapit dito. Dahil nawala ng balanse ang lalaki kaya pareho kaming natumba sa kama at nasa ilalim ako nito. Hindi ko akalain na mabigat pala ito. Halos hindi ako makahinga ng mga sandaling ito. Kahit gumalaw ay hindi ko magawa. Sobrang lakas din ng kabog ng aking dibdib dahil sa pagkakadikit ng aming katawan. Ramdam na ramdam ko din ang patigas na bagay na yon sa aking pagkababae. Lalo na at manipis ang suot kong panloob at nalilis aking suot na damit. Fuck. Ungol lang lalaki nasa aking ilalim nang gumalaw ako sa kanyang ibabaw. Gosh, parang iba ang dating sa akin ng ungol nito. Nadadala ako. Napahinga ako ng malalim kaya nga pala ako nandito ngayon dahil sa pagiging regalo ko sa lalaking ito. Pero ano ang una kong gagawin? Wala akong alam pagdating sa mga ganitong bagay. Sinubukan kong muling gumalaw kaya muling napaungol ang lalaki. Kaya ang mga kamay nito ay nagsimulang maglakbay sa aking bewang, pababa sa aking bat, at yon ang pinanggigilan nitong hawakan. Walang ano-ano, pinagpalit nito ang pwesto naming dalawa. Ako na ngayon ang nasa ilalim nito at nasa ibabaw ko na to. Pinagmasdan ko ang mukha nito at nakita ko nakatitig sa akin ng lalaki. Nakakailang ang pagtitig nito. Parang natutunaw ako sa paraan ng pagtitig nito. Bubaba ang tingin ko sa labi nito mapupula. Parang nangaakit itong mahalikan. Napalunok ako na wala sa oras kaya umiwas ako ng tingin dito. Pero hinawakan nito ang aking baba upang muli magtama ang aming mata. Walang ano-ano, agad niyang sinakop ang aking labi. Nalasahan ko pa ang nainom nitong alak. Hindi ako marunong humalik dahil wala pa akong karanasan sa anumang klaseng pagsisiping. Nadadala ako sa bawat paghalik nito. Kaya kahit hindi ako marunong, ay gumanti ako ng halik dito. Nagpalitan kami ng laway at ninamnam ang bawat halik ng aming pinagsasaluhan. Dahil sa aking pagganti ng halik dito, ay mas lalo pa nitong naging mapusok sa bawat pagkain nito sa aking labi. Habang magkasukpong pa rin ang aming mga labi, ay nagalis na ito ng kanyang kasuotan na hindi napuputol ang aming halikan. Hanggang sa maramdaman ko ang kamay nitong humihimas sa aking balikat at unti-unti nitong binababa ang strap ng aking damit. Ang sarap sa pakiramdam ng paghalik nito. Hindi ko na kayang pigilan ang init ng aking katawan. Napahawak ako sa kanyang leeg upang mas maipalalim ang aming paghahalikan. Then he parted my legs and pressed his body against me. Bumaba ang labi nito sa aking baba hanggang sa aking leeg at pinanggigilan nitong halikan ng mariin. Alam ko mang-iiwan niyon ng marka. Marka na magpapatunay na hindi ako malinis. Pababa sa aking dibdib at iyon ang kanyang pinanggigilan na halikan. Para itong sanggol na naghahanap ng gatas ng ina. Who are you? Tanong niya sa akin. Hindi ako tumugon sa tanong nito. Pagkos ay nilapit ko ang aking labi sa kanyang labi. Agad naman niyang tinugon ang halik na pinagkaloob ko dito. Alam ko makakalimutan din niya ang lahat ng mga ito kinabukasan. Kaya hindi ko na kailangan na sabihin dito kung sino ako. Dahil ito na ang huling pagkikita namin. Wala na akong kawala. Tapos na ang pagiging birhen ko. Hindi na ako malinis. Pinasok ko ito kaya paninindigan ko. Aray, ang sakit. Iyak kong saad dito. Napatigil naman ang lalaki pagkatapos ay muli akong hinalikan sa aking labi. Agad ko naman yung tinugon. Pinaghahalikan din ito ang aking ilong, noo at ang aking leeg. Pareho naming hinahabol ang aming paghinga habang nasa ibabaw ko pa din ito.
Nadidinig ko ang tibok ng puso nito. Pinikit ko ang aking mata upang kahit sandali ay makapagpahinga ako. Dahil maya-maya ay alis na ako ng silid na ito. Pero lumipas ang ilang sandali, hindi pa din ito umaalis sa aking ibabaw. Sobrang nabibigitan na ako dito. Lalo na at malaking tao ito. Pinilit kong itulak ito upang alisin sa aking ibabaw pero gumalaw lang ito at kusang umalis sa aking ibabaw. Pero ang kamay nito ay pinatong sa aking tiyan habang nakatagalid ito. Lumingin ako dito upang tingnan kung gising pa ito pero nakita ko nakapikit na ang kanyang mga mata. Naghintay ako ng ilang sandali upang masiguro kung tulog na nga ito. Dumaan ang isang oras. Nadidinig ko ang mabibigat na paghinga ng lalaking katabi ko. Kaya dahan-dahan kong inalis ang kamay nito sa aking tiyan. Muntik akong mapasigaw na malakas dahil sa sakit at hapdi ng aking pagkababae. Pero kailangan ko ng kumilos. Baka magising pa ang lalaki. Kahit masakit at mahapdi, ay pinilit kong tumayo. Nang magwagi ako ay pinulot ko ang aking mga damit na nagkalat at saka sinuot. Bago ako tuluyang lumabas sa silid na ito, ay hinanap ko ang wallet ng lalaki. Agad ko naman nakita ang pinaghubaran nitong pants dahil may kukunin akong isang bagay dito. Nang makuha ko ang bagay na yon, muli akong lumingon sa lalaki na tutulog sa kama at pinagmasdan sandali. Congrats sa inyo na magiging asawa mo. Sana maging masaya ang pagsasama ninyo. Bulong ko na ako lang ang nakakadinig. Paika-ika akong lumabas ng silid na yon at tinungo ang silid kung saan ang inuukupan namin ng kaibigan ko.